itong parusang reklusyon perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 taon. Sabi ng eksperto sa batas si Dean Amado Valdez, masyadong mabigat na kaso ang plunder, kaya kailangan ng pag-iingat sa paggamit nito. I'm not saying it because I am for or against another, but I'm saying it for the people who would suffer this kind of situation in the future. Sabi ni Valdez, hindi raw sapat na tumanggap si Marcoleta ng pera. Dapat daw ang perang kinamal ay galing sa isang krimen. The mere receiving it is not illegal. The mere receiving it is not fraudulent. The mere receiving it is not corrupt. It could be bad taste. Plunder needs a predicate offense. That is illegal act, fraudulent act, or corrupt act. Suppose yung pera ay galing doon sa loot ng i-prosecute niya. Kaya sa tingin ni Valdez, kung ikukumpara sa kulambo ang asunto, yung kulambo mo, maliit yung kulambo, i-stretch nila para makover ka. Net, maliit yung net. Pero i-stretch nila yung net para makuha ka. okay. Mabitag ka sa net. Where at first glance or at first notice could be possibly considered as admission. They will now try to translate it into an offense. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ombudsman, pero sabi kahapon ni Ombudsman Remulla, Work was good, so I said we will file the case. Tama naman, di ba? sinabi rin dati ng Office of the Ombudsman na lubang napakalaki ng perang ibinigay kay Marcoleta para sabihing simpleng regalo lamang ito. Korupsyon na raw itong maituturing dahil ginamit umano ng nooy kongresistang si Marcoleta ang kanyang posisyon para magpayaman. Tingin naman ng election watchdog na kontradaya na may nakabingbing reklamo sa COMELEC at Ombudsman dahil sa hindi pagdedeklara ng sosyo ni Marcoleta, dapat sagutin ng senador ang pagtanggap niya ng 75 million pesos. Hindi katanggap-tanggap yung sitwasyon na hindi naman porke before the campaign period nangyari yon, ligtas ka na. Delikado yung pag may utang na loob, yung mga nanalong kandidato, so kanino sila maglilingkod? Sa taong bayan o dun sa mga nag-donate sa kanila? Hinihingan namin ng reaksyon si Marcoleta pero sa kanyang privilege speech ng May 25 para depensa ng sarili, They did not say that generosity becomes criminal merely because the amount is substantial. What the law forbids is not liberality. It forbids corruption. What it condemns is not friendship. It condemns the sale of public duty. At least I stated the truth. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.